May sugat sa ito. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa Gausa. Tayo papasimula na sa gawain ng Panginoon. Aawit tayo sa Diyos sa isang masiglang awitin. Awitan natin siya. We have a vision. Isang papalapakan natin. Purihin natin ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Glory, glory to Jesus. Hallelujah. O purihin ang Panginoon. Dakilang lugar. Yes, Lord. Praise God. Purihin ang Panginoon. We have a vision for this nation to set free for this land. We join angels in celebration. Nothing to speak like God in this land. Wherever you shall bow, where every knee shall bow and worship you, and every tongue confess that you are Lord. Give us and open heaven, adore your great name, and move your stubborn hands across this nation. We have a vision, we have a vision, yes, for this nation to share free, for this land. We join angels to celebration. Nothing we speak divine God in this land. Every shall bow, where every knee shall bow and worship you, and every tongue confess that you are Lord. Give us an open heaven, adore your praise name, and move your silence across this nation. Rejoice for the steps, rejoice for the steps of the righteous man. They are order of God, they are order of God. Rejoice for the steps, yes, the Lord, of the righteous man. They are order of God. In the time of trouble, God will uphold him, God will preserve him, God will sustain him. In the time of trouble, God will lift him up. So rejoice, just as our order of God. Rejoice for his name, rejoice for his death. Hallelujah. Of the righteous man, they are order of God, they are order of God. Rejoice for the steps, yes, of the righteous man, they are order of God. In the time of trouble, God will uphold him, God will preserve him, God will sustain him. In the time of trouble, God will lift him up. So rejoice, just as
your name. We make it stand for that we will occupy. We will occupy the nation. Occupy the nation. We will occupy the nation till you come. Oh Lord, establishing your kingdom. Let your will be done as it is in heaven. That we on earth, we will occupy the nation till you come. Oh Lord our God, yes, Creator of all things, you have ordained that the children will reign on earth by your Son. We have gained the victory, and in your name we claim this land for the shield of your fire. We will occupy the nation, occupy the nation. We will occupy the nation till you come. Oh Lord, establishing your kingdom. Let your will be done as it is in heaven. Let it be on earth. We will occupy the nation till you come. We will occupy the nation till you come. We will occupy the nation till you Praise God, glory, glory to Jesus Almighty. Salamat, Panginoon. Praise God. Awit ay Diyos. Nakaliman sa wiki na rapo. Hallelujah. Glory to God. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders and world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. All powers, all kings, above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Crucified against the stone of crucified, laid behind the stone. You lived to die,
Amen. Sino masaya sa gawain ng ating Panginoon? Amen. Tayo na lang ngayon sa ating announcement. Patuloy pa natin ipanalangin ang ating bansa, President Bongbong Marcos and other government officials, and ang ating mga church leadership, international leadership, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, at iba pang mga international leadership. Ilapit natin sa Panginoon ang ating national leader, Pastor Boy Disipida, Pastor Frank Benaventura, Pastor Ninaro Hugtay, Pastor Ernie Rente, Pastor Charlie Cadas, Pastor Jenny Sibil, at ang ating isama rin natin sa panalangin ng ating Mother Church, Pastor Rico Herrera, kasama ng kanyang sambayan, men. At isama rin natin ang mga fellow Baclaran Daughter Churches, Pastor Gerson Balbena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Bisay, Pastor Vincent Saber, Pastor Mas Soriano, Pastor Bong Canyosa, Pastor Julie Pechayda, Pastor Sam Purpur, Pastor Jerry Morales. Kasama din ang mga fellow Baclaran Grand Daughter Churches, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Chavez, Pastor Jesse Pancho, Pastor Larry Dumayan, Pastor Jeffrey De La Cruz. Isama natin sila sa panalangin na sila isamahan ng ating Panginoon, na patuloy na sila gamitin, ang kanilang kalusugan, pati ang kanilang pamilya, isama rin natin sa Panginoon. Amen. Kasama rin ang mga missionary churches over the world, Cambodia, UAE, Japan, Malaysia, at iba pang mga churches na sa ibang panig ng ating mundo ay isama natin sa panalangin na sila isamahan ng ating Panginoon. Amen. Isama rin natin sa panalangin ang lugar ng bayan ng Antipolo, kasama ng ating lingkod ng Diyos, Pastor Ramis Salucena, at ang kanyang sambayan. Isama natin sa Panginoon, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance, soul locking, at magkaroon tayo ng church lot and building, at ang mahalaga rin ang sasakyan upang maabot din natin ang mga iba pang lugar na hindi pa naabot ng church na ito. Amen. At ang mga activities, International Bible Conference, Mandaluyong ay magsisimula na bukas. Amen. At ang ating street preaching, Sunday, 3:30 p.m. Bible study sa Kamatisan, Sunday, mamaya, 4:30 p.m. Bible study sa Teresa, sa araw ng Wednesday, alas 15, lahat tayo ay kabahagi dito sa Bible study nito. At ang mga prayer request, isama natin sa panalangin ng Bible study sa Teresa, Sister Daisy Santos, sama natin sa ating Panginoon, at sa Teresa din, Bible study din, Sister Josefina Espiritu, at Bible study din sa Kamatisan, Brother Justin Padagas, Sister Berna Padagas, men, at Bible study rin and healing request kay Brother Nestor Garcia, ang kanyang matay, malabo ilapit natin sa Panginoon na siya'y pagalingin ng ating Panginoon na siya'y makakita o lumili sa kanyang paningin, men. Bible study rin healing request kay Brother Rolando Cruz, siya'y hindi po makakita at makarinig, sa Diyos po ang kapurian ay unti-unti na po siya na nakakita. Pero patuloy natin siya may panalangin sa ating Panginoon na siya ay makakita pa at makarinig. Amen. At ang iba pa mga healing prayer request kay Sister April Garcia, Pastor Tom Payne, Complete Recovery, Bonifacio San Pedro, Albert San Pedro, Lita Lorio Saga, Ana Luzon, store owner, Fernando Solot, and at iba pa may mga karamdaman. Kung may karamdaman ka, ilapit natin sa Panginoon, itaas natin sa Panginoon, at walang imposible sa ating Diyos na ikaw'y pagagalingin. Amen. At ang mga iba pang pabalita ng ating pastor na maggabay pa. Minsan pa, habang lumalapit ang kapatid natin sa Panginoon, Brother Atong, isa pa itaas natin sa Panginoon ang mga prayer, para pagkakahin natin ang Panginoon. Mabalangin kami pa rin, Panginoon, lugar na malapit sa inyo, Panginoon. Ang mga nabang sa harapan, Panginoon, lugar kayo pa rin, lugar ang tumugod, Panginoon, sa mga pangangailangan, Panginoon, lugar ng bawat isa. Ang aming bansa, Panginoon, tulungan ng Panginoon, lugar ng aming presidente, lugar ng kaayusan, Panginoon, lugar sa aming bansa, tulungan lugar na makakilala sila kayo, lugar at kumagitna, Panginoon, sa kanyang
ginagawa pa rin Panginoon God. Dalangin pa rin namin Panginoon God ng mga international leaders, Panginoon God, nilabangin sa harapan namin pa rin. Dinadalangin Panginoon God, ang iyong pagsama God ng iba na Espiritu Panginoon God. Kayo pa rin Panginoon God, mag-provide Panginoon God ng mga pangangailangan ng bawat isa Panginoon God at ang aming mga church Panginoon sa Baklaran ng God, kayo pa rin God ang sama na God ng iba na Espiritu Panginoon God, pagdagawin niyo Panginoon God, ang iyong gawain pa rin Panginoon God, ang kaluluwa na maritas pa rin Panginoon God, at ang healing request Panginoon God, ngayong umaga, aming dalangin Panginoon God, iunan niyo po Panginoon God ng iyong pagpalang kamay, pagalingin niyo po sila Panginoon God, iyong balik niyo po ang iyong kalakasan pa rin Panginoon God, at ang magdadala ng iyong salita. Aming dalangin Panginoon God, ng samahan niyo po siya God ng iba ng Espiritu, kainin niyo po siya God ng iba ng dugo God. Inyo po ipaunawa sa amin God ang iyong salita God, dahil lahat po sa iyong Panginoon God, dalangin niyo pagpapalat ang iyong salita. Ito po ang aming sabat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo na po yung mga sipo na po. Habang lumalapit po ang ating pastor, pagpapalan po natin ang ating Panginoon. Amen. Okay, sa magandang gabi o umaga sa inyong lahat. Ayan, tayo po ay dadapos isa pa sa gawain ng ating Panginoon. In the name of Jesus. Hallelujah. Okay, so tulad ng ating parating ginagawa, tayo ay hindi ko ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoon. Ang lahat ng bagay ang dito sa mundo ay meron po pinakalatandaan. Sino pong naniniwala ito? Nitong sabi mga magkakamali may one. Hindi ko alam kung ano mayroon. Kasi mula doon sa may Rosario, yan yung Rosario, Rosario Pasig, kadikit na pugong sa medyo may background na mabulit sa Metro Manila. Mula doon, nagtaka ko gabi, kasi ako na ay nahanap buhay. Bilang isang rider ay nakita ko doon. Ang dami na naman may buhat-buhat ng mga bibol ko. Maglakad pa nila kasi sa isang bibol ko ay siguro mga 10 yung buo at dapat pa rin pa gano'n parang nasayaw. Alam mo na nilakad nila. Kaya yung bibol ko na gano'n. Maraming mga tuldan, tent, sa mga tabi ng daan. Hindi ko alam anong meron doon. May nagbibigay ng kakain ko sa mga dumadaan. Ako ay mula dito yun. Kami Rosario. Papunta rito sa Antipolo. Ako po talaga sa totoo lang sukang-suka. Nabanggit ko tuloy sa Panginoon, Lord, hatulan mo ang mga taong mang-mang. Bumalik ka na para makita mo kung sino, para makita nila kung sino yung mga mang-mang na ayaw buksan ng puso at isipan. Hindi ko talaga matiis yung ganong sistema na gagala na ako'y bumaba at ako'y magsisigaw ito. Yung pangangaral ko kasi doon dito sa palengke pagkatapos ng alay na yung linggo na karating kay Pastor dito. At medyo kinangusap ako na hinay-hinay lang daw. Baka daw matali ang buhay ko. Baka daw madamay ang aking pamilya. Kasi nga naman, pag dinumuga ko doon, ay sila, may nga naman ang pamilya ko. Siyempre, mapapalayaan ka ng pamilya ko. Basta lang ako ang kasing doon. Ang kasing ko pukpukit doon. Basta lang pamilya.
At sa totoo lang, hindi ko pala alam, nung mangaral ako doon, ay nandun na lahat ng mga pulis na naroon. At nakatingin sa akin, at pinapakita ko yung kanilang maling pananaw. Pero ang Antipolo, hindi makapagpahinga. Tapos ang kanilang pinapapasok ay mga dayuhan na hindi naman butante rito. Dahil lang doon sa maling paniniwala. Ipinahayag ko yun, tinutulak ko, sinabi ko yan ay isang malaking kasinungalingan. Hindi ko alam, meron palang gusto sumuntok na idea doon. Ano daw sila, nagkakilang daw sila doon, hindi ko alam. Galit na galit daw. Talagang magagalit sila. Dalawa lang naman ang reaksyon ng pangangaral sa salita ng Diyos, matuwa o magalit. Yun lang naman. Kaya nireport ni Chia Abio, pasuri ko, sinabi niya na hinay-hinay lang daw, huwag daw masyado. Sa akin kasi pagkaunawa, kailan ako sisigaw? Nagkakong matanda na, hinihika na. Ako po'y pumunta rito hindi para bulahin ang Antipolo. Ako'y pumunta rito hindi para lasunin ang isipan ng Antipolo. Ako'y pumunta rito para alisin ang lason sa Antipolo, sa kaisipan ng Antipolo. At kita ko kung ano yung binabaka ko sa lugar na ito. Kaya hanggat ako'y mayroong lakas, hanggat ako'y mayroong nakakapagsalita, sasabihin ko kung ano yung totoo. Kaya nasabi ko nga, sabi ko kay Pastor Rico, Pastor, kung ako nga may magsasalita, sulo lang ako. Alam ko, sakali man dumugi nila ako, patayin nila ako, hindi nakasama ang pamilya ko. Handa kong ibigay ang buhay ko sa Antipolo. Ulitin ko, pumunta ako dito, hindi para bulahin ang Antipolo. At ako'y naniniwala, darating ang panahon, ako ba'y mamamatay, pero maiiwan ako ng isang halimbawa na ako'y pumunta. Ako, ang taong hindi nanloko. Ako yung taong nagsalita ng katotohanan at umakay sa Antipolo para makakilala sa Panginoon. Marami ngayong mga religious leader na kinikilala sa buong mundo. Isa na si Felix Manalo. Pero anong itinamin niya sa sanlibutan? Kasinungalingan. Pinagtibay niya, pinanindigan niya talaga na si Kristo ay tao lang. Pero imo siya anghel, pero si Kristo tao. Timbangin niyo kung alin ang mas mahalaga. Ang paniwala, tinuro ni Manalo, siya ay anghel. Si Kristo, pinagdikinan niyang tao lang. Kung mayroon kayo dito, mautunawaan. Pero sabi ko nga, naalis ako, nawawala ako dahil at ang tao ay papanaw, pero mag-iiwan ako ng isang ehemplo. Na ako hindi ako natakot na sabihin sa Antipolo ang mali. Ang puti ay puti at ang itim ay itim. Yan po, huwag po natin kalilimutan. Okay. Kayo po ililiko ng pananalapi. Hindi ko po ginagawa yun, kaya masabi ko na, hindi ko yung ginagawa. Hindi parang bulahin ng tao. Kasi kung bubulahin ko lang ng tao, hindi ko sasaktan hanggang magsasalita ng katotohanan. Dahil ang katotohanan ay masakit. Kung gusto mong makuha ang puso ng tao, pula-pulahin mo ang tao. Magkaka-aeroplano ka. Pag pinulat-pulat mo ang tao. Pero hindi po tayo ganun. Ang tanda ko na pagiging Kristiyano, isa pang tanda ng pagiging Kristiyano ay pagiging sangkot sa pagtitilan. Kasahin ng bukas. At nakalagay doon, ano sabi doon, at lahat ang kanilang ari-arina ay para sa lahat. Kaya bahagi ng pagiging Kristiyano
pagbibigay. Tanda yan ang pagiging Kristiyano. Dahil huwag niyong kalimutan, yung salitang Kristiyano na ikinabit sa taong naglilingkod sa Kanya ay galing kay Kristo. Kaya nga Kristiyano. At ano si Kristo? Siya nakilala sa pagbibigay ng Kanyang buhay para sa sanlibutan. Kaya hindi mo may aalis na ang pagbibigay ay tanda ng isang Kristyanismo. Okay, kaibigan ko ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Amen. Sabi lang ni Pastor ito, hindi pag-uwi mo kasi yung way. Kasi parang galit ang dating na galit ako hindi sa tao. Galit ako sa kabubuhan na ginagawa ng tao. Galit ako sa paluktot na paniniwala ng tao. Dahil ang dami na kasi napahamak yan eh. Lulo ko. Mga mahal ko sa buhay, mga mahal nyo sa buhay, sana naroon ngayon. Ayaw pa nilang panindigan yun? Ayaw pa nilang sa harapin yun? Mga dinala nila sa impyerno? Kaya nakakabigil sa totoo na. Doon ako gigil, hindi doon sa tao. Gigil ako doon sa kasalanan, hindi doon sa tao. Okay, liligon tayo ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Pero talaga na, ano ba talaga yun? Number one, ano talaga, Catholicismo. Number one, bulok. Sa totoo lang. Ay hindi nakakapagtaka kung bakit si Duterte walang paniniwala sa mga kasapahan. Yung nakakalam mo. Kaya naman pinagkakisa siya ng pare ngayon. May kinalaman ng Catholic yan. Bakit naroon yan? May kinalaman yan dyan. Okay, pero sa isang banda may katotohanan yun. Okay, kaibigan ko ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Tawagan ko siya Ato para tayo pangunahan sa gawain na ito ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Dakilang tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Ang dalangin ko po, Panginoon, pagpalari mo ang iyong mga anak. Mangusap ka, dakilang Diyos, sa iyong mga anak. Bless mo ang kanilang buhay. At pagpalari mo po sila ang bawat kamay na kamahagi sa gawain mo, dakilang Diyos. Marami kong salamat sa pangalan ng Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Happy is love. Happy is here, and the place to be happy is to make another happy, to offer and have a happy. The time to be happy now. Place to be happy is here, and the place to be happy is to make another happy, and to offer and have a happy. Okay, salamat sa mga naman ito at kalangin kayo ng ating Panginoong Diyos. Magbasa po tayo ng Bible. Huwag po tayo umasa lagi sa tinuturo lamang dito. Magbasa kayo ng Bible. Okay. Nabasa ka nga ako sa sa Facebook. Sabi nung isa, ang sarap siguro ng buhay sa Pilipinas. At payapa siguro kung lahat ng tao sa Pilipinas ay mga Katoliko at walang ibang religiyon. Wow. Sino ba ang pinakapulok? Sino ba ang pinakapurap sa Malacanang? Mga Katolik, mga senador. Sino ba ang mga pamunaay magnanakaw? Ilan lang dyan, wala kang tira. Dahil kasi ang iyan ang isa sa si ano lang yata ang iglesia. Sino yun? Nalimutan ko na yun. Ha? Sino yun? Yun, si Marcoleta. Yan lang ang iglesia. Lahat yan, Katoliko yan. Pero tingnan mo mga
Kaya sa sarap daw siguro ng buhay sa Pilipinas. Kung ang lahat daw ng tao ay puro Katoliko, wala daw ibang religion. At sana daw pala ng Pilipinas. Ibig sabihin, gumulo ang Pilipinas dahil sa dami ng religion, ibang religion. Eh, di wow. Hindi nila kasi hindi kasi nila sa saliksikin ang history ng Katolisismo. Sila yung kumakakay ng mga Kristiyano. Sila, totoo yan. Nasahin ninyo. Sila yung mga kumakakay. Okay, sa inyo po mga Bible, ako po'y mangugusa. Hindi talaga ako sa pagsama sa Diyos. Nang yung nangangatalaman ko pag nakikita ko yung mga rebulto, yung pinoprosesyon, nasabihin hindi sinasamba. Ano yun? Hindi daw yun daw ay simbolo lang para daw mamahal mo sa buhay na namatay. Yung larawan lang daw yun. Mayroon bang larawan na mamahal mo sa buhay na hinahandugan mo ng bulaklak, sisindihan mo ng kandila, dinuluran mo, pinupunasan mo ng panyo at pinupunas mo sa sarili mo. Alam panalangin ko talaga. Kaya alam ko kung bakit napakahirap ang pagtatayo ng gawain ng Diyos sa bayan ito. Dahil meron tayong kalaban. Dahil andito ang sentro ng Katolisismo sa Antipolo. Totoo yan. Nandito ang sentro. Imbestigahan mo yan. Sa lugar na ito, mas maraming mga respect. Kasi yun ay sumpa. Mas maraming mga napaparalyze. Okay. Noong nakaraan na mga may 2 taon na siguro, may nakita ako na isang area, tinatawag na lugar na siya, yung bagsakan ng mga ukay-ukay. Si Michael, alam ito ni Michael, si Michael, mahilig sa ganito yung mga business eh. At nakapagpagimbal doon, sa aking naalala ko, tinanong ni Jessica Suho. Dahil doon sa ukay-ukay na yun, nagkakagulo, unahan sila, binubuksan. Ang nakatawa pansin doon, mayroon doon nakakuha ng isang hindi man genuine ang o ibig sabihin hindi na may damage na yung damit. Pero nakakataka doon yung damit. Nabenta ng kulang-kula ang 10,000. Ano yung dahilan? Dahil doon sa picture ng basketball player at doon sa tatak. Yung tatak, branded yung t-shirt. Kaya kahit luma, umabot halos na kulang-kulang 10,000 na. Nasa 80 yan. Hindi ako nagkakamali. Kaya nga yung titikiyakin ng mga. Kaya pag ang isang tao ay mapagpahalaga doon sa anong tawag doon? Tawag sila doon sa plan ng isang damit man na bibilin mo, pumupunta sila yan sa aura. SM aura. O kaya dito sa Rockwell, dito sa may Makati. So sa Rockwell, makikita mo kung mga tao, iilan lang. Hindi ka gaya sa mga SM mall. Doon sa ang tao. Dito sa Rockwell, makikita mo, iilan lang yung mga tao. Mga milyonaryo talaga inawa. Aramihan ng artista. Kaya ilan lang yung tao na makikita doon. At naalala ko noon minsan, mayroong
nakapagbigay sa akin ng t-shirt. Ay, yung t-shirt na yun, Rock Glory. Ano mama? Ay, dinala namin sa pumunta kami doon sa yung kasing t-shirt na yun, ang alam ko yun, ay galing doon sa bilas sa asawa ng kapatid ni o kamag-anakan ng asawa ng kapatid ni Mrs. May kaya naman talaga sa buhay. Ay napunta sa akin yun na parang may pambili yata sa akin. So, mas pumunta kami sa kanila. Nung makita nila, sunod ko yun. Ang interface sa amin, pumasok kami dito. Sir, meron po kami mga bago dati ngayon. T-shirt na yun, Rock. Nakita ko, wow, ganda nga naman, Rock. Hindi yung imahe doon eh, yung vlog na ano doon. Tapos titignan ko, titikit ko sa kamay ko, ang lamig ka, ang ganda ng pera. Bago po yan sir. Magkano naman ito, tingnan ko, 30,000. Ay, maliit ang size. Sir, may mga size gusto ko nila. Kaso mo, ito ang gusto kong kulay eh, ganito. Sige, tapos si mama, parang magbuwang dyan. Parang kayo magbibili yan eh. Hindi talagang ako, dahil lang ako sa lamit, at tumingin nga kami ron, at tinignan lang namin ng price. 30,000. Ang binabayaran mo lang doon yung mark. Yung pinakatanda. Hallelujah. At nais ko pong sabihin sa iyo, kaya ito yung aking introduction. Alam nyo, ang tanda ay napakahanda. Pagkakakilanlan. At nais ko pong ipaawawa sa inyo, kung wala tayong pagkakakilanlan, hindi ka pwede pumasok sa amin. Lahat ng papasok sa langit, mayroong pagkakakilanlan. At yung pagkakakilanlan mo, dito mo yung gagawin. Dito ka gagawa ng pagkakakilanlan mo sa sarili mo. Kapag hindi mo yan nagawa, ano inaasahan natin sa kabilang buhay tayo gagawa ng pagkakakilanlan natin? No. Kapag wala kang mark, hallmark, wala kang tanda, dito sa lupa, hindi ka po pwede pumasok sa langit. Dapat mayroon kang pagkakakilanlan dito. Kaya napakahalaga po yun. Kaya nais ko mangusap the importance of the sign, ang kahalagahan ng tanda. At sa Bible, kung ating bibigyan ng pansin na nakakap ko o nakita ko, tatlo ang ipinapakita ng Bible na palatandaan o pagkakakilanlan ng mga anak ng Diyos. Ano sa tingin ninyo? Yung tatlo na yun. At yung tatlo yun, na pagkakakilanlan ng mga taong papasok sa langit. Yun yung isi-share ko sa inyo. Kaya pinakasaan ko nga ito the importance of the sign. Tatlo lang ang makikita mo. Naunawaan ito ng mga INC, kaya sila ay gumawa ng sarili nilang doktrina. At sinabi nila, ikinuha nila yung pangalan ni Jesus na runawag nila Iglesia de Cristo. Nasabi ron na ang aking tupa ay tatawagin sa aking pangalan. Common niya, palasakya sa kanila. Kaya sampan na totoo yung kanilang kinok na yun, ang problema lang, hindi mahayag sa buhay nila. Okay? Tatlo lang ito, nakabibigyan ng pansin. At ang ating teksto, binanggit na ni Dira kanina. Sabi ko nga, doon para sa mga mag-share ng kanyang Sunday school. Acts chapter 4, verse 13. Isang talata lamang. Yung kasi una, sabihin ko na sa inyo na pinakatandaan una, ng tao tinawag na Kristiyano. Sa Bible.
Pero iba yung Kristiyano na tinatawag sa panahon natin ngayon. At ang pangatlo na nakita rito, hindi ito common, pero ito ay naging isa sa tawag ng ating sa katawagan para sa ating mga Kristiyano. Bukod tayong tinawag silang tagapagtiwari ng sanlibutan. Acts chapter 4 verse 13. Isang versikulo. Sabi dito, sabi dito, nang makita na nila ang katabangan ni Pedro, nabanggit ni Gerald kanina, at ni Juan, at nagkatalastas na sila yung mga taong walang pinag-aralan. Ito minsan na nagpapalag sa loob ko eh. At pagkatalastas na sila yung mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nakagtaka sila. Ito ang isa na nais kong tayo sa inyo. At nakapagkilala nila na sila na nakasama ni Jesus. Sino na yung mga nakasama ni Jesus? Mga taong mangmang, walang pinag-aralan. At nakagtaka sila at napagkilala nilang sila ay mga kasama ni Jesus. Mga kasama ni Jesus. Tayo po'y manalangin dakila at tapat na Diyos na may isang ng langit at ng lupa. Hinihingi ko po, Panginoon, na pagkalangin mo po, Panginoon, ang iyong salita. I-bless mo po ito at mangusap ka sa puso ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Panginoon ay nagpapahalaga po sa kanda. Mark, Mansal, Elias, o alias, o pagkakakilanlan. O yung iba, tinatawag na AKA. Yung mga bansal. Ang lahat ng papasok sa langit ay mayroong tanda. Nabanggit ko na kanina. At ang tanda na iyan ay dito ginagawa sa lupa. Kung hindi mo kayang gawin yan dito sa lupa, wala kang kasiguraduhan na papasok na doon. Na dapat mayroong pagkakakilanlan sa iyo dito. Dapat makasama ka sa salitan ng mga nakasama ni Jesus. Hindi na natin pwede makasama si Jesus. Dahil yung pangungusap dito na sinabi ng mga nakasama ni Jesus, personal yun. Pero pwede tayong tawagin mga nakikisama kay Jesus. Kasi hindi na personal yung atin eh. Ang lahat ng papasok sa langit, mayroong mga tanda. Ang tanda na iyan ay dito ginagawa sa lupa. Una, sundan ninyo ito, si Pedro ay tinawag niyang Cephas. Nang mamit ni Jesus si Pedro, tinawag niya si Pedro na Cephas. Na ibig sabihin ay Pedro. Ang ibig sabihin naman ay small rock. Ang ibig sabihin no, bininyag o, binansagan yan. Nilagyan niya ng katawagan. Si Pedro, tinawag niyang Cephas. Sa John chapter 1 verse 42, ganito sinasabi, at siya kanyang dinala kay Jesus, si Pedro, tinutuko. Siya tinignan ni Jesus at sinabi, ikaw ay si Simon, anak ni Juan, tatawagin kang Cephas, na niliwanan ni Pedro. Si Juan at si Santiago ay tinawag niya na Boanerges. At si Santiago na anak ni Zebedeo, Mark chapter 3 verse 17. At si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kapatid ni Santiago at sila pinamagatan niyang Boanerges. Nakakatawa, medyo nabubulat ako sa kanya. Nasa makatuwid bagay yung mga anak ng kulog, yun ang ibig sabihin mo. Son of Thunder. Yun ang tawag ko kay Juan at kay Santiago. Ang dami niya, para kung magkaroon ng Bible Christian, sino tinatawag na anak ng kulog. Hindi mawala. Si Tomas na tinawag na Didimo. Alam mo bakit? Kasi mapag-alin lang. Kasi tinawag na Didimo. John chapter 11 verse 16.
Si Tomas nga na tinatawag na Didemo ay nagsabi sa mga kapwa na alagaan tayo magsisiparong din naman upang tayo mga matao na kasama niya. So ito'y patunay na si Jesus ay nagpapahalaga sa tanda o sign. Ito siguro gano'n tawagin. At yan ay dito ginagawa sa lupa. Hindi na dapat natin mautamaan. Si Pablo ay tinawag niyang Pablo. Ano ang pangalan ni Pablo? Noong una. Ha? Ano? Saulo. Saulo, hindi Saulo. Kaya una na nasubigyan ng pansin, the sign of faith. Yung tanda ng pananampalataya. Tandaan ninyo mga kapatid sa Panginoon. Kung wala sa inyo yung sign, yung marka ng pag-ibig ng isang mananampalataya, tanda po yan ng isang tao mananampalataya, mahilig dito si Jay at malinig na ito pinuturo. The sign of faith, ang tanda ng pananampalataya. Ito yung pangako ng Panginoon. Marcos chapter 16, 17 to 18, at lalakip ang mga tandang ito sa mga magsinisang palataya. Kaya dapat nasa iyo ito. At lalakip ang mga tandang ito sa magsinisang palataya, magpapalabas sila ng mga demonyo. Kaya dapat na-exercise ito, kaya hindi kayo dapat takot sa demonyo, kundi kinapalayas nyo ang demonyo. Kaya kayo, pag kayo takot sa demonyo, namumuko kayo sa demonyo, hindi ka papasok sa langit. Ito yan. Ang sabi nito, at lalaging mga tanda ito sa nagsinisang palataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, na magsasalita sila ng mga bagong wika. Verse 18, sila'y magsisihawak ng mga amas at kung magsinom sila ng bagay na nakamamatay sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisingaling. Kaya hindi na dapat tinatawag si Pastor. Sabi nyo, may ito narinig hindi ka. May sakit ko sa inyo, kaya hindi na tatawagin mo kasi Pastor. Kaya ito na si Pastor lang numublik. Hindi natin makakita yun. Baka nasa mga bulakan yun. Nakating palang pasahero doon. Kailangan yun. Ikaw mismo, tandaan mo, kung hindi mo kayang gawin yan, wala sa iyo ang tanda ng pananampalataya. Yan ang dapat mong maunawaan. Hindi ka dapat takot sa demonyo. Hindi ka dapat nag-aalinlangan sa isang taong may sakit kung ito ba'y gagaling. Dahil tanda yan ng isang sumasampalataya at tagasunod ang ating Panginoon. Mahirap lang kasi talaga sa totoo lang, karanasan ko, pag yung anak mo na mismo may sakit. Nakita mo talaga na nahihirapan. Ayaw lang lang po. Hindi ko maipanalangin. Naigulat ko lang yung kamay ko, wala akong masabi hanggang sa umiiyak na lang ako. Di ba kasi pagka mahal ko sa buhay ang kakataya. Pero ano yun yung himala, yung pagpapadali ng ating Panginoon. Pero huwag natin kalilimutan. Yung ulitin ko, tamangin ko na rito. Hindi kailangan natatakot sa inyo. Iihi kayo. Sabi po, no. Kasi takot ka, makikiihi lamang po kasi isip mo, baka yung kwan mo mapunta dito sa buwi. Kasi meron na nangyari lang ano, ninanaw mo daw sa punso, tapos punso ba yung punso mo? Duwindi. At meron pa nakikipagkaibigan sa puting duwindi. Dahil mabait daw yun. Puting iitim, demonyo yan. Meron sa inyo naghahanap na puting demonyo. Puting duwindi. Paano ibig ko sabihin? Nasa iyo ang tanda na yan. Uulitin ko para maunawaan ninyo. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisang palataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila magsisihawak ng mga ahas. Hindi naman ibig sabihin ng intentional. Ibig sabihin niya, just in case
nakatapa ka ng ahas, hindi ka maano. Ako po, nakaano po ako na scorpion. Ano yung scorpion? Galing ako nasa Saudi ako noon, nasa Bisyeto kasi kami. Yung boots ko, yung mga boots kami, yung mga safety shoes. Pag suot ko gano'n, bigla na, kumisot sa akin. Kilo. Pinagtag ko. Yun ang nito. Diyos lumabas. Ano siya? Nadala ko sa ospital, pero hindi naman ako ano sa akin yung yung official namin dahil sa ospital. So, ipastong na ako mga pala, naalala ko ganun din. Sa kanya naman, pantalo. Pero katagtala ng scorpion doon sa Sigiluhan. Kasi yung bahay nila doon luma, yung pinaka-church, luma na yung mga nabubulok na yung mga yun. Sinukot niya yung pantalon niya. Pagsuot niya, andun pala sa nakisot siya. Wala to yung diwa niya. Pero hindi siya na ano. Makakamanta na ano, yung ibig sabihin. Pero kung intentional ka, hawakan mo, dito ka ba sa iyo? May hindi ko sabihin. Magsisinod, yung sinabi magsisinod, hindi yung intentional. Tayo nga sa party, alam ko dito sa party ng ano, yung sa lugar doon ng ano, sa Bisaya, ang party doon. Mga manananggal, marami itong gagaway. Minsan naglalagay sila ng mga laso sa ilong din. Kaya kasi mura naman. Pero si Pastor Louie Atura, nagkaroon siya ng Bible study, mga tutulang. Ang na-convert yun, nakakilala sa Panginoon. Yun yung ibig ko sabihin. Sa akin, meron din na-convert na meron daw doon nakaroon ng nakitig. Yung pastor ko noon, dati pinukulang niya. Kaya lang, pinukulang daw niya, nakikita niya daw yung larawan ng pastor namin. Puting-puti. Nababalutan ng puting-puti. Doon siya nakakilala sa Panginoon. Sinuko niya yung panungan ng bibig hanggang sa nagpastor siya. Kaya mga magkatawa, ito tuloy lang, yung mga magkukulang. Matandaan natin, ang tanda ng isang mananampalataya, tandaan natin, walang inkanto. Kaya kung naniniwala ka sa iyong anak na balis, wala sa iyong tandaan ng ating Panginoon. Dahil ang anak ng Diyos, hindi kayang saligin, hindi kayang untouchable yan. Hindi yan pwedeng pakialaman ng mga evil spirit. Wala pong inkanto sa angkan ni Israel. Kaya kung meron pa sa inyo nagtataas ng tanda eh, pakilawayan mo na. Matindi ang bertod ng ano mo eh. Yung bales-bales, sino naniniwala ito? Yan ang pinasa sa atin ng Katolisismo. Pero ano sabi ng aklat ng Number chapter 23, verse 23? Tunay na walang inkanto laban sa ako. Na ibig sabihin mo sa mga anak ng Diyos, sa mga mananampalataya, ni panghuhula laban sa Israel, yung panglalaway. Hindi ka gagawin, hindi ka mapagkatulog, yung mga ganun na. Ngayon, sasabihin tungkol sa Jacob at sa Israel. Nakaputol ang aking naman dito para naisulat ng buo. Walang inkanto laban sa Jacob. Yan ang sabi dito. Tunay na walang inkanto laban sa Jacob. Sino naniniwala na doon? Yan mo ang tanda ng isang pag-ibig ko siya. Walang inkanto sa aming Israel. Ang sabi pa nga dito sa Romans chapter 16 verse 20, at si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Tapos mananalupo ka, kaya apakan na lang daw ng iyong mga paa. Di ba hindi tinuro sa akin yan sa malaking simbahan? Ang itinuro sa malaking simbahan, mananalupo ka. Igagalang mo.
panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya naman ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo. Pangako yan, tanda yan. Ngayon kung hindi mo natagawa yan, may malaking question mark ang pagiging nakasunod mo kay Jesus. Ba't ka nangaano po? Pag may sakit ang anak mo, anong hawak-hawak mo? Si Mang Kepoy? Sino tinatawag mo? Sinusuko mo pa rin ang anak mo? Para sa iyo ang tanda ng pagiging anak ng Diyos. Sabi rito, lalakit yan ang unang tanda na sinabi ng Bible. Pangalawa, the sign of being a follower. Tanda ng pagiging tagasunod ni Jesus. Kaya ba tayo tagasunod ni Jesus? Ang tanda ng pagiging tagasunod ni Jesus. Acts chapter 11 verse 26. I-memorize niyo yan. Acts 11:26. At nang siya kanyang masumpungan ay kanyang dinala siya sa Antioquia at nangyari na sa buong isang taon sila'y nakisama sa iglesia. At nagsipagturo sa maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawagin mga Kristiyano sa Antioquia. Walang seremony. Ano sabi rito? At nang siya kanyang masumpungan ay kanyang dinala siya sa Antioquia at nangyari sa buong isang taon sila nakisama sa iglesia, nakasama sa fellowship at nagsipagturo sa maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawagin mga Kristiyano sa Antioquia. Sino ang tumawag? Yung mga taong nasa labas nakakakita ng kanilang ginagawa. Sa katotohanan lang yung pagtawag na yun, sarcastic yun, pang-ubiyak yun. Diyan na naman, pulong na naman ang mga Kristiyano. Sa atin naman, ang ginagawa nila, diyan na naman, mga pulong na naman ang mga buwang akin, no? Yung gano'n. Yun ang totoo nun, sarcastic yun. Pero naging marka na nila sapagkat sila nga'y mga masugid na tagasunod ni Jesus. Doon nagsimula ang salitang Kristyanismo. Hindi doon sa pagtaas ng kotsa na now I pronounce you. So, nakasal ka rin. So, nyo, hindi yung doon sa pinyakan, walang seremonya. At pansalin ninyo, ang tinawag ng mga Kristiyano ay mga masisipag humayo. Amen. Yun ang sabi dito na lagi nagsisipag-aral. Ibig sabihin, mga tao sila. Walang seremonya, walang binyagan na tinatawag. Kundi tinawag yun sa kanila bilang tanda na sila tagasunod ni Jesus. Ito pala, maunawaan ninyo kung paano tayo pinaikot-ikot ng mga pare. Yan ang dapat natin maunawaan. Walang seremonya, basahin mo maigi. Tinawag yun sa kanila sapagkat sila'y masugid at sila'y laging nasa gawain ng Diyos. Matatanda na yung tinawag Tingnan nyo pa. Ito sinabi ni Pablo kay Haring Agripa. Kasi nag-share si Pablo kay Haring Agripa about Christianism. Ang sagot ni Haring Agripa ay ganito. Acts chapter 26 verse 28 to 29. Aklat na mga gawa chapter 26 verse 28 to 29. At sinabi ni Haring Agripa kay Pablo, sa kaunting panghikaya, ilibig mo akong maging Kristiyano. Diyan pangalimang beses dinakit yung salitang Kristiyano. At sinabi ni Pablo, loobin naman ng Diyos na sa kaunting man o sa marami ay hindi lamang ikaw, kundi pati ng mga nagsisipakinig sa akin, ay ngayon ay pawang maging katulad mo naman, tangi lamang sa karingalang ito. Nag-share. Sinabi ni Haring Agripa, ang pagiging Kristiyano ay pagiging convert dahil nakakapakinig ng salita ng Diyos. Pero sa pinamulatan natin, kailangan buhusan dito sa bumbungan. Now, you are a Christian. Walang kamalayan, hindi walang naintindihan sa doktrina.
sa mamaya na, tigilan nyo na. Lumaya na kayo. Mga anak nyo, huwag nyo nang baligdagan. Basahin nyo ang Bible. Ang pagpasok sa Kristyanismo ay bunga ng conversion. Individual. Ikaw mismo dapat mag-convert ka. At tatawagin kang Kristiyano ayon sa sinabi rito ni Haring Agripa. Sa kakaunting panghihikayat, ibig sabihin, mayroong panghihikayat, mayroong doktrinal na magaganap bago ka maging Kristiyano. Tatawagin kang Kristiyano dahil tinanggap mo yung aral ng Panginoon. Hindi yung tinanggap mo yung desisyon ng mga magulang mo. Na ikaw ay maging Kristiyano. Natatawagin. Sa pambagay mo una, ang tanda ng pagiging Kristiyano ay ang pagtitiis. Kaya sila tinawag na Kristiyano dahil sila yung mga nagtitiis. Ngayon ang mga Kristiyano, anong pinagtitiisan? Yung tinatawag na Kristiyano ngayon, ano ang pinagtitiisan? Ha? Nagtitiis na ano, hindi mo asing mo? Ang good ideas? Ano ba yung sabihin na mga Kristiyano ngayon, mga atik, mga nasa bilangguan, mga rapists. Pero ang mga Kristiyano nung una, tinawag silang Kristiyano sapagkat sila nagtitiis na huwag mahawa sa sanlibutan. 1 Peter chapter 4 verse 16, ngunit kung ang isang tao ay magbata, ibig sabihin ng magbata, magtiis, na gaya ng isang Kristiyano ay huwag mahiya kundi iwalakiin ang Diyos sa pangalan nito. Kaya ang pagiging Kristiyano ay pagtitiis, pagsasacrifice, yet if any man suffer as a Christian, at tanong ko, ang Kristiyano makabago ngayon, anong pinagtitiisan? Mapangalo niya. Dalawang asawa, tatlo. Ano pinagtitiisan nila? Ang pinag-uusapan natin na yung sign. Binabalik ko lang at nililinis ko lang ang katawagang Kristiyano. Hindi ko talaga malimutan one time nasa Riyadh ako, naiwanan ko yung cellphone ko. Doon sa computer siya. Bumalik ako, pagpalit ko doon, bigla akong tinulak yung pinto dahil sa doon lang, yung cellphone na yun ang kaunahang touch screen ng cellphone. Kaya ang mahal ng sampuan sa akin ko yun. Kaya kung kapunta ko doon, naitulak kayo sabi ng computer attendant, Pismos nila sabi, ang cellphone barahin na. Ano gusto na? Siguro niya yung cellphone ko nando sa tablet na, nando sa table na inukuha ko. Tuloy na, Muslim, mati, Christian, mati ng Alibaba. Lahat dito yung mga Muslim, walang Kristiyano, walang magnanakaw. Tumamig talaga sa isip ko yun. Ang pagkakilala ng mga Muslim, ng mga Arabo sa mga Kristiyano, magnanakaw! Tapos namin sasabihin ko sa Facebook, sarap siguro ng buhay ko, lahat ay mga Katoliko. At wala nang ibang reliyon, kundi Kristiyano lang. Pumunta kayo, lumabas kayo ng ibang nasa para makilala nyo kung anong pagkakilala nila sa Kristiyano. Pero ang Kristiyano, sa panahon ni Pedro, sinabi niya yung mga nagtitiis, hindi mo dapat ikahiya na ikaw ay Kristiyano na nagsasabi para sa kabutihan at sa malinis na pamumuhay. Tumaas ako na kukuha din yung mga pagkakauban. At yan ang tanda na dapat ay nasa akin. Dahil kung hindi, napaka-imposible pumasok ka sa langit. Pangatlo, dito ako magtatapos, the sign of power. Ito naman talaga yung gusto kong ipangaral. The sign of power. The sign of power, titignan mo musa sa karanasan. Kasi yung pinanggit mga nakasama ni Jesus. Karanasan ang ibig sabihin nun eh. Ngayon, pwede bang tawagin kang mga nakasama ni Jesus? Pwede ba tayong tawagin mga nakasama ni Jesus?
tawagin mga nakasama ni Jesus. Mga nakikisama kay Jesus. Kasi sila mismo yung tinawag ng mga nakasama ni Jesus, sinawan yung sila Pedro, yung 120 na mga alagad. Pero tayo, pwede tayong tawagin mga nakikisama kay Jesus. Mga namumuhay para kay Jesus. Yun ang ibig sabihin nun eh. Pag sinabi mga nakikisama, ibig sabihin nun hindi bisita sa fellowship, sa church. Ibig sabihin nun, nakikibuhat ka ng problema sa church. Yun ang ibig sabihin nun, nakikisama. Ibig sabihin nun, nakikisangkot ka sa bayarin ng church. Ibig sabihin nun, nakikipaglinis ka, kasama ka sa pagmamalasakit sa church. Yun ang ibig sabihin nun, yung mga nakasama eh. Hindi na natin pwedeng makasama sa Jesus ng kaso na nasa langit na siya. Pero sinabi ng Panginoon, 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, nandun ako sa kanilang panagitan. Spiritually nakakasama natin ng Panginoon. Kaya dapat nakikisama tayo. Kung hindi ka tatawagin mga taong nakikisama, nakikisalamuha sa gawain ng Panginoon, hindi ka pwede pumasok sa atin. Yan ang dapat natin maunawaan. Ipinakikita na salita ng Diyos na ang taong nakasama ni Jesus ay mayroong power o kapangyarihan o kakayanan. Dahil binanggit ko sila yung mga walang pinag-aralan. Pero tingnan mo naman, napapaliktad nila ang sanlibutan. Nabubulo ang sanlibutan. Kung pinagkaiba nung magsisigaw ako doon sa palengke, andun lahat yung mga pulis. Sa tingin ko na, gusto niya ang batutakin eh. Tumigil ka. Meron ko sabi ni Jerry, sabi ko sa kanya, ano ba yan? Sino ba yan? Mga volunteer ko, kaya pala ganyan ang ugali! Bakit anong ugali? Nakita nila sa akin dahil sa pinangaral kong katotohanan, itinuri nila akong kaaway. Hanggang natin ang kamambangan o katayuan ng isang tao hindi dahilan upang hindi makaranas ang isang tao ng pagsama ng Panginoon. Hindi mo kinakailangan magpakadalubhasa ka sa sikular na karunungan. Hindi mo kinakailangan na pumasok ka sa napakataas na antas ng eskwelahan para samahan ka ni Jesus. Hindi mo na kailangan maging magna cum laude, soba cum laude ka para ikaw ay samahan ni Jesus. Yun ang pinapakita rito, mga taong mga mangmahal at walang pinag-aralan, pero gumagawa ng malaking impact, malaking impluensya. Kaya ang mga taong gumawa ng malaking impluensya sa unang yugto ng Kristyanismo, mga tao walang pinag-aralan, walang mga mangmahal. Ipinapakita na salita ng Diyos na ang tao na kasama ng Panginoon ay nagkakaroon ng mataas na kakayanan ng pag-iisip. Mangmang sila sa sikular, pero ano sabi rito, sila yung nangamangha. Basahin yung kabuuan ng Acts chapter 2 dahil sa kanilang ginagawa. Higit na mas mataas ang antas ng pag-iisip nila. Tapos sila sa sikular na karunungan ng sanlibutan, pero sa kaisipang may kilalaman sa moral ay napakataas ng isip nila. Ano naman may mga tao na graduate ng mga bar, kasado ng mga boarding, sobarde, balsam. Pero mga mamang sa mga tinatawag ng mga moralidad. Ang ipinagtatanggol nila minsan ay mga immoral. Naman niyo, may mga lawyer na abogado ng mga bakla. Yun. Asa ang karunungan nila doon? At meron pang gustong magpasa na ang lisensya ng mga nag-ikinakasal ay pwede na lang pinapasa nila sa sa palasyo na mag-review ako. Mapayag ka doon? Every 3 years, i-review yung kasal nyo.
Pero nga yung bayaw ko, ay kami, pag nagkaroon na sa inyo ng batas na ganyan, sasabi ako sa inyo, ang kasal ay renewable na. At magpapastor pa ako sa inyo. Kasi niliro niya na sa inyo. Bakit ba Jay, pinakilala mo pa sa akin ang kapatid ko niya? Doon ang pinagsisisihin ko. Kaya sabi niya, kailangan mo, matupad yung batas na yun, ang kasal ay renewable. Tama na. Susunod na pag-renew ko, hindi na ikaw ang asawa ko. Ito nagbabasa niya, mga taong graduate ang summa cum laude, magna cum laude, pero bubul sa moralidad. Ang taong nakasama ng Panginoon ay nagkakaroon ng kakayanang maging kakaiba. Kaya sila'y pinagkaroon ng Panginoon o ng tao dahil sila'y kakaiba. Kung ikaw, inaari mo yung kinakasama ng Panginoon, dapat kakaiba ang pamumuhan mo. Ano sabi mo? Nabulit sila at napagkilala nila na ang mga tao ginoy ng mga nakasama ni Jesus. Ano resulta ng pagkikipag-fellowship mo sa Panginoon? Ang unang mga alagad, ang resulta ng kanilang pagkikipag kasama ni Jesus, naging kakaiba ang kanilang pamumuhan. Naging malaya sa kasalanan at magkaroon ng pagbabago ng buhay. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Kaya kung totoo, ikaw ay nakasama ni Jesus o napipil mo ka ang presensya ng Panginoon, dapat mayroong nababago at mayroong nawawala at mayroong lumilipas sa katauhan mo. Pero yung unang attitude mo, character mo, nakakala mo pa rin ang ngayon. Wala kang tanda ng ating Panginoon. Kaya sabi rito, ang mga dating bagay na nagsilipas na narito sila parang naging mga kago. Ang taong nakasama ni Jesus ay nagsisimulan ng pagkilos ng Panginoon. Ito ang tanda ng mga tao ay nakasama ni Jesus nagkakaroon ng pagkilos. Sa atin nagsisimula ang pagkilos ng Panginoon. Acts 4:14, at nang makakita nila ang taong pinagaling na nakatayo kasama nila, wala silang maitutol. Ang taong nakasama ni Jesus ay gumagawa ng mga bagay na hindi kayang tutulan. Gumagawa ka ba na isang bagay na hindi kayang tutulan? O pag sinabi sa iyo, may pasok tayo, may trabaho, may kumpara tayo, wala ka na kaagad. Pero sila, hindi matutulan, hindi sila mapigilan. Ano sabi doon? Pinagpapahagupit pa sila. Kaya sabi doon, paghahagupitin niya at pagbawalan doon na sila magsalita sa pangalang ito. Pero ano sabi doon? Hindi sila mapigilan. Sabihan ka lang ng kaibigan mo, buwagin ka lang pala. Sino ang nakasama mo? Baka si Kristi. Hindi si Kristi. Kaya ang tao na kasama ni Jesus, hindi ni Jesus ay gumagawa ng mga bagay na hindi kayang tutulan. Isa pang bagay ang kanilang patutuo, hindi kayang tutulan. Pag napatutuo ka sa palingkit at tututulan na yung sinasabi ko, woo! Ito nakita mo sa araw, ito na susunod. Tapos papatutuo ka. Pero sabi rito, hindi kayang tutulan ang kanilang mga sinasabi. Yan ang sign ng mga tao na kasama ng Panginoon. Ang kanilang katapangan na hindi kayang tutulan. Sabi ni J.R., pag magsalita siya doon sa patay, kabado daw siya. Normal yun. Kahit man ako magsisigaw doon sa pakinggan. Kabado ako. Pero ang iniisip ko, paano makakalaya ang bayang ito? Napakaraming tao mapapahama. Ang katapangan ay nanggagaling sa ating Panginoon dahil nakasama natin ang Panginoon. Sa mga bagay, ang
kanilang ginagawa, hindi kayang tutulan. Acts chapter 4, verse 14. And then, sa 19, at nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayong kasama nila, ay wala silang maitutol. Hindi matutulan ang ginagawa nila. Dapat si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi dahil pinagpapawalan sila eh. Huwag na kayo mag-street preaching dito ha. Ang sini-speaker nyo dyan. Huwag kayo mag-street preaching dito. Pero sabi dito, dapat si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi sa kanila, kung katwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa sa Diyos, inyong matulang. Hindi kayang supilin ang mga taong nakasama ni Jesus. Ikaw, sino nakasama? Sampahin lang ni Satanas sa iyo, di ka na tuman. Hush! Sa kapagandang mo. Sa kumbagay, ang pag-iingat ng Diyos sa kanila ay hindi kayang kasubalihan. Ang mga tao dito ang magtatapos, ang mga tao na kasama ni Jesus, labi ng itinakalalangin. Yun ang proteksyon ng mga tao na kasama ni Jesus, yung pananalangin. Pasahin ko lang dito ang magtatapos ang panalangin ng Panginoon. John chapter 17, verse 9, 11, 16, and 20. Idinadalangin ko sila. Si Jesus ang nananalangin ng bago sa dapit. Bago siya ipako, nanalangin siya sa halamanan ng Getsemani. Bago siya dapit. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi ang mga sa akin ay ibinigay mo, ibig sabihin mga nakasama ko, sapagkat sila'y iyo. At wala lang ako sa sanlibutan, ang mga ito nasa sanlibutan pa, at ako'y maririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Sino sinabi ingatan? Yung mga nakasama niya. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yung ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa kagaya ng ating verse 12. Samantalang ako'y suma sa kanila, iningatan ko sila sa iyong pangalan, yung mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko at isang man sa kanila, walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, si Judas ang tinuturoy, upang matupad ang kabutang kasulatan. 13. Ngunit ngayon naparinigan ako sa iyo, sinasalita ko mga bagay na ito sa sanlibutan, upang sila magtamo ng aking kagalakan, ganap-ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinaputan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan. Kaya tandaan nyo, ang mga nakasama ni Jesus hindi kabilang sa sanlibutan. Yan ang tatandaan ninyo. Sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya mo naman hindi taga-sanlibutan. Hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi lamang sila, ito ang maganda rito, hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman na magsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Tayo na yan. Kasama tayo sa pag-iingat. Kasama tayo sa pinapanalangin ng Panginoon. Ano sabi niya doon? Hindi lang yung mga nakasama ko ang dinadalangin ko, kundi pati yung magsisisampalataya sa kanilang salita. Tayo ay nagsumampalataya dahil sa pangangalan nila Pedro. Tayo ang tinuturo dyan. Kaya dapat natin maunawaan ang kapangyarihan o kakayahan, ipakilala na sila hindi taga-sanlibutan. Yan ang nakakawala ng mga tao nakasama ng Panginoon. Iluto natin ang ating mga ulo. Nangusap ako sa isang simple, kaya na pangusap. The importance of the sign. Ang tanda ng pananampalataya at ang tanda ng tagasunod ng Panginoon. Sign of followers at ang tanda ng kapangyarihan. At ang tanda ng kapangyarihan ay nakahayag sa mga tao na kasama ng Panginoon. Praise the name of Jesus. Amen.
Tayo natin tumayo. Ano sa tingin mo? Ano sa palagay mo? Masasabi mo bang nakasama mo ang Panginoon? Masasabi mo bang nakasama ka o nakakasama ka sa Panginoon? Nasa iyo ang sign ng isang tao'y namit niya ang Panginoon o naka-fellowship niya ang Panginoon. Ang isang tao namit niya ang Panginoon at naka-fellowship niya mayroong mga sign. Nabubuspos sila ng katapangan. Pinatutunayan nila sila hindi taga sanlibutan. Ipinapakita nila ang kanilang kakaibahan. Sa kanila nagsisimula ang pagkilos at himala ng Diyos. Yan ay nangyayari kapag ang isang tao ay nakasama ng Panginoon. At ang isang tao nakasama ng Panginoon hindi kaya tutulan. Walang sino mang makakapigil. So, tulan kapalit ng kanilang buhay. Nanonood ako sa online. Baka sakali ako, di mo nakikilala ang ating Panginoon. Lahat ng papasok sa langit ay mayroong katawagan, mayroong tandaan. At nais umiwanan sa iyong katanungan, kung dito nga lang hindi mo makapelosip, kung dito nga lang hindi mo magawang makasama ang Panginoon sa langit pa kaya. Kung dito nga lang hindi mo magawang makasama ang Panginoon, makapelosip ng Panginoon, anong basihan na sa langit makakasama mo ang Panginoon? Ang gawain ng Diyos sa lupa ay pinakang outpost ng kaharian ng Diyos. Pinaka-detachment ito, pinakasamay ng langit ng gawain dito sa lupa. Yan ang dapat natin maunawa. Kaya sa nasa online, hindi mo pa nagawa, hindi mo pa kilala si Jesus. Wala ka pang pagkakilala sa Kanya. Kaya hindi mo magagawang magkatotoo, hindi mo magagawang manindigan, hindi mo magagawa sumangkal-talo. Ang nakagawa lang yan ay mga tao na kasama si Jesus. Kaya sa oras na ito, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas ng buhay. Nanalangin ako sa iyo ng panalangin ng pagtanggap, ulitin mong katagang ito, Panginoon. Inaamin ko po na ako'y nagkasala. Hindi po kita kilala, namuhay ako sa kasalanan. Kaya sa oras na ito, nagpasya ako, natanggalin ka, bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Binubuksan ko ang aking puso, inaalaya ang ipatunas, nag-ari sa aking buhay. Pinakasentro ng buhay ko. Isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Upang sa iyo mo rin pagkawalin, makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kahukilan, sa iyong pagpapatawa sa pangalan ng Diyos. Amen. Praise God. Napakaalam na nakasama mo ang Panginoon. At pinag-aralan natin ang lahat ng tandaan ng isang tao ay nakakasama ng Panginoon. Hindi katanungan sa Kanya kung siya ba Ilocano. Sabi ng Bible, ang mga nakasama ng Jesus ay mga mangman at mga walang pinag-aralan. Pero nakayag sa kanila ang pagkilos ng Panginoon. Bakit? Dahil sila ay nakasama ng Panginoon. Kaya malibang makasama mo, ma-experience mo, karanasan ang tinutuloy niya. Malibang ma-experience mo ang maka-fellowship ng Panginoon, mananatili kang isang taong makasalanan. Hindi ka makakalanan. Hindi ka maliligtas. Kaya sa dalangin ko. Ang taong nakasama ng Panginoon at sisimula sa Kanya ang pagkilos ng Panginoon. Kamamanghaan siya. Ito nakita natin ito, kinamanghaan ang mga alagad. Dahil sila walang pinag-aralan, pero umalawa sila ng makapangyarihang gawa ng ating Panginoon.
bukas ang altar. Hindi makapag-usap sa Panginoon. Napakahalaga na maranasan mo ang pagkilos ng Panginoon. Maranasan mo ang pakikipag-isa sa ating Panginoon. Na yan ang tanda ng isang tao ay papasok sa kaharian. Yan ay isang tanda ng isang tao ay ipinapanalangin ng Panginoon. Lord, Ama, ingatan mo po sila. Hindi ko sinasabing nalisin mo sila sa sanlibutan. Ang sinasabi ko lamang ay ingatan mo ang mga taong nakasama po ako. Ang nakasama ko, ito yung sabi ng aking Panginoon. Lord, mag-usap ka sa iyong mga anak na bilang yes, Lord, O God, in the name of Jesus. Oh, sana paligid ka, O God, ang labanin, hindi mo kayang gawin, ikaw ang gumawa. O dakilang Diyos, mag-usap ka sa kanilang tulungan mo po, Panginoon, ang kanilang mga amunin mo po, genuine conviction. Lord, genuine conviction na nasa ng iyong mga anak. O genuine na pakikisalamuha sa iyo, Panginoon. Unong pakikisalamuha sa iyo, Panginoon. God, unong pakikisabot sa iyo, dakilang Diyos, maranasan ng iyong mga anak. O pakikisama sa iyo, Panginoon, maging sa mga gawain mo, dakilang Diyos. Pagpalain mo po sila. Buksan mo ang kanilang puso at isipan. God, maraming salamat sa iyo, Panginoon. Lord, O God, mahayag nawa sa kanilang Panginoon. At makilala ng buong ng Tipulo na sila yung mga tao na kasama ng Panginoon. Nakasama mo, Panginoon. Yes, Lord, O God. Lord, pagpalain mo mga kalito. Mag-usap ka sa kanilang puso ng yes, Lord, mahayag sa kanilang ng pagkikisambok sa iyo na kaya ngayon. Yes, Lord, O God, tayo lahat ay lumayo. Halika natin ang Panginoon. Yes, O God, in the name of Jesus. Pinakikita ng ating pinagkalaan ang karunungan ay hindi pwedeng paglalakan ng tiwala ng tao. Aming ang Diyos ang mapagbibigay ang pinanggagalingan ng tunay na karunungan. Tanda po natin yan. God bless you po sa inyo lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Magandang umaga.